we're not as tough as. Mega love shoutout po mga ka-Wells lovers, Wells TV Mix Vlog sa aking pagpapatuloy ng aking vlog papuntang PTEX Terminal dahil pauwi na po ng Paco, Manila. Ito po kayo eksena sa akin tuwing ako'y uuwi po ng Cavite sa aming tahanan sa Pasinaya West. Ito po yung uwi ko tuwing hapon na bandang alas 3 o kaya alas 2:30 po ng hapon para po kasi hindi masyado matraffic dahil pagdating po ng hapon medyo marami na po nag-uuwian kaya inagahan ko inano ko sa pag-uwi para na hindi po talaga ako ma-traffic o kaya matagalan. So ito po ay papuntang PTEX na po. Ayan, pa PTEX na po tayo. Kaya sabi ko, ang biyahe kasi sa PTEX nito is from Hellsview, mga almost 1 hour din po ang tagal kung sakali po ay medyo walang masyadong sasakyan sa daan, kaya medyo maluglog po ang daanan, walang masyadong traffic dyan kasi dyan lang naman po sa may Robinson Tansa po yung medyo intersection po kasi sa Robinson Tansa. Dyan po yung minsan nagtatagal po talaga ng mga ilang minuto dyan bago po umusad po yung ating mga sasakyan. Ayan, nandito na tayo sa PTEX. Ayan, pababa na tayo dahil para kasi sa akin itong talaga itong lugar na to sa PTEX talaga medyo andito po lahat ang ating mga terminal na papuntang mga provincial bases natin. Dito po talaga halos lahat andito po talaga, kaya masasabi ko talaga dito na kung kayo ay uwi po ng Bicol o kaya papuntang north or south po talaga, dito na yung mga sasakyan po natin na nag-aabang sa inyo. Dito po mga terminal kasi sa susunod po kasi ng mga panahon magbubukas na pong ibang daanan, kaya lulubo po talaga ang mga pasahero po dito sa PTEX pagdating ng uwian papuntang mga probinsya natin. Kasi dito sa PTEX din pag ang sa SM Preview, dyan din yung mga terminal sa PTEX pag mga halimbawa malayuan na talaga dahil nga kumbaga pag halimbawa preview ka, isang sakay mo lang ng buses din. Kaya kami pagdating namin sa terminal po ng PTEX, ayan, ang sinasakyan po namin is mga SM Preview kasi dumadaan po talaga yan ng EDSA TAF po talaga sa UN TAF. Ayan, sorry, sa UN TAF po dumadaan po talaga yan, kaya isang sakyan na lang po kami kasi kung hindi kami dadaan po ng PTEX, pwede naman, pero mas umaikot po ang daan kung halimbawa mag coastal road po kami o kaya dito ang daan po sa bandang ito sa may Molino. Yan, may mga daanan po na hindi nadadaan po sa PTEX po talaga. So ayan, kaya ako kasi pag Sabado minsan ako lang po kasi ang umuwi, minsan Friday po ng gabi umuwi na po ako pag halimbawa tingin ko kasi malakas po si mga extend po na kumbaga matraffic po ang araw na po, kaya hindi ako umuwi pag Friday, pero pag naman madaling araw po ng Sabado ang uwi ko pag sakali wala akong lakad, wala akong pupuntahan. Kaya ayun, kaya sa akin pag talaga sa paglalakbay dyan sa araw-araw na sa halos Sabado ngayon, kaya minsan maraming mga pasahero, minsan walang pasahero, kaya depende po talaga sa panahon na kumbaga yung bulusok ng mga tao po kasi minsan baliyahan po talaga dyan sa mga terminal po pag halimbawa papauwi ka ng Cavite pagdating ng alas 9 o kaya 8:30 ng gabi kung pauwi ka ng Cavite. Ayan, yung mga pila po kasi dyan napakahaba po talaga, kailangan mo talaga makipagbaliyahan po talaga na sa natin sa mga pasahero din. Kumbaga swerte mo na lang kung halimbawa magtatawag ng yung mga konduktor kung sino po ang willing tumayo hanggang doon sa
Parksview o kaya hanggang doon sa may Naik. Ayan, kung gusto mo talaga na tumayo ka hanggang doon. Marami ng pasay na bababa doon sa may Kawit. Ayan, andito na po tayo sa PTX po talaga. Ayan. So, pag ganyan na marami na makikita yung mga matatayog na mga building, ayan, dyan po kasi yung katabi lang po kasi din yung PTX terminal na mall na po siya. Kasi nga, marami mga food court yun na pwede mong kainan. May mga grocery na rin dyan. Kaya, kung halimbawa hindi ka man makapamili doon sa pinanggalingan mo, pag halimbawa pag andyan ka na sa PTX terminal, pwede ka rin doon yan bumili ng mga groceries mo kasi may mga AC Mart din dyan na pwede mong bilhan. At saka bukod doon, marami pa rin mga food court, yung mga Watson ata, parang hindi ko na napansin kung may Watson, parang may Watson ata din dyan, mga gamot na pwede mong talagang bilhin. Kaya kompleto na po dyan kung sakali man na may makakalimutan kayo sa pag-uwi doon papuntang Naik. Ayan. So pagbalik naman, ayan, kumbaga pwede ka rin naman bumili kung sakali kung hindi ka nadadaan talaga ng MOA o kaya sa mga palengkes sa Talipapa, na kung halimbawa man may mga gusto mong bilhin, kasi meron na mga frozen food din dyan na sa mga Easy Mart na pwede mong bilhin. So ayun, pag halimbawa kasi palapit na bababa sa PTX po, ayan, nagtatayuan na po yung mga tao kasi nga kumbaga gusto makababa agad dahil nga sa haba ng biyahe. Yung iba kasi dyan ay medyo nawiwiwi na, kaya yun, kailangan talaga na mag-una. Minsan nga nauna pa sa likuran bumaba yung mga pasahero instead na yung sa harapan ang una bababa. Kaya yun, sa kamadali talaga din yun po talaga, kasi yan may iwasan ng mga pasahero din na gano'n na nag-uunahan. Kaya kung ikaw is nagbibideo ka, yan, mag-antay ka na lang, hintayin mo na mauna sila lumabas kasi para mabidyoan mo rin yung mga tao na gusto na talagang bumaba agad-agad. So ayan, enjoy naman po ang aking paglalakbay po dyan tuwing Sabado. Kaya ayun, kaya thank you so much. Siguro mga pagdating ng panahon, kung sakali man for good na kami sa Cavite, kung pala rin po kami, doon na kami maghahanap buhay pag matapos na po si Kay. Ayan, ayun po yung ano namin talaga, kasi nga mahirap kasi may school doon sa Naik, kasi nga ginagawa pa yung mga school. Mayroon man school na nagawa na, nag-umpisa na, pero sobrang crowded po kasi nga sobrang dami po. Biruin mo, kada classroom ata nasa 80 plus ka estudyante, kaya ano pang maano dyan sa mga estudyante na yan, kaya crowded talaga. Kaya hindi pwede doon yung anak namin, kasi nga maliban sa crowded na, in PWD din siya, bawal po talaga sa masiksikan talaga ng mga classroom din, dahil nga may tendency na magtutulakan, operada po yung anak namin, kaya hindi pwede po talaga. Kaya magantay muna kami dito sa Paco sa Manila na matapos siya sa kanyang pag-aaral. Kami soon, kung halimbawa maging senior na po kami, doon na po kami maghahanap buhay. Kung bibili kami kung sakali ng dipadjak na yung tricycle ang tawag ng padjak, ako ang magmamaniho, tapos si misis ko naman mag-aalok, magtitindagan, sisigaw siya ng calamaris, ganon. Kaya yun po talaga, kasi free lifestyle na namin yan, kasi matatanda na kami. So naman yan, wag naman muna ngayon kasi medyo mahaba-haba pa naman yung lalakbay namin sa aming edad. Kaya yun, kaya siguro pagdating ng 50s namin, mag-change na kami ng lifestyle namin, bawal na ang pork, ganon. Kaya nga ng mga healthy foods na talagang aming kakainin, kumbaga control na po talaga sa yung kinakain, diet na po. Kaya para po talaga umaba po talaga ang buhay. So ayan, dito na tayo sa terminal, nakababa na po kami. Ayan, kailangan na po talaga namin pumasok din sa loob kasi
papasok ka talaga sa loob pagdating ng PTEX kasi nga doon mo hanapin yung number ng kumbaga yung may ano kasi yan by station pa kasi yun kung ano kang number 8 ka ba, number 6 na yung pila ng mga bus, doon ka papasok sa loob sa mga number 8 kasi ang number 8 papuntang SM Fairview yan. Mayroon naman number 6 papuntang Alabang ata yun, number 5 Bicol. Basta marami po yung mga numbering na mga buses natin na pwede mong hindi ka maliligaw kung saan ka punta, pipila talaga kahit na hindi ka na magtitingin ng mga signboard, basta makita mo yung sticker doon sa karotola sa labas, ito ay papuntang Fairview. Number 8 po yung number na papasokan natin, yung entrance po ng papuntang Fairview. So ayan, thank you so much po sa lahat po talaga ng sumaybay ng aking mga videos, sa aking mga vlog. Alam ko naman na itong mga videos namin is kumbaga hindi man ganun kagandaan ng editing namin kasi na mga simple lang na mga cellphone namin na yung ginagamit sa pag-video, kaya yung pag-i-edit namin hindi ganun talaga kaganda. Pero ito kasi memorable din namin talaga yan tuwing may video kami, kaya yun, kahit ganun pa man yung quality ng video namin, talaga nag-i-enjoy po talaga kami sa mga small vlogger po. Kaya yun, patuloy lang po kayo magsubaybay sa aking vlog at sa pag-subscribe na rin po sa aking vlog sa mga hindi pa talaga nakapag-subscribe sa akin. Yan, thank you so much. Shout out din sa aking team, sa mga all teams ko talaga, sa lahat sa mga yung mga grupo namin talaga, sa mga YouTubers namin. Thank you so much po sa inyong lahat. At saka nagpapasalamat din ako talaga sa pang-araw-araw, kaya sa every weekend ko na routine na talagang safe palagi, walang mga anumang mga aberya po na basta patuloy lang po tayo mananalig po sa Panginoon. Ayan po, sa humingi tayo ng mga gabay at saka humingi rin tayo kapatawaran po sa Kanya kasi sa mga gawain natin na hindi natin talaga kanais-nais, siyempre humingi tayo sa kapatawaran sa Panginoon na yan. At saka yung gabay po sa pamilya talaga. Thank you Lord kasi nga hindi ko naman sana magagawa ito kung wala po yung kumbaga yung blessings po ng Panginoon na magkaroon kami ng bahay sa Naikabite. Kaya sobrang pasasalamat ko po sa lahat. Thank you Lord, and God bless po sa lahat sa aking mga subscriber po. Thank you so much and we love you all. Bye-bye. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit.